madilim pa rin. Madilim dito sa camera ko pero paliwanag na sa labas. Cycling Chef po, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back to the vlog. Dito ako ngayon sa San Leonardo, Nueva Ecija. Kasama ko ang Team Factor Philippines. And pupunta kami kay La Simon at magpapasama kami para rutahin yung ilang section ng off-road para sa gaganaping Nueva Ecija Unrestricted Gravel Race. So samahan nyo kami sa ride na ito. Mag-enjoy tayo. This is going to be fun and full of gravel na magagandang ruta dito sa Nueva Ecija. You've arrived at your destination. Kudos to Simon. Look, meron ng arrow, may directional arrow papunta sa bahay niya. Attack Unrestricted. Wala na kaming pumadyak palabas ng main highway ng Nueva Ecija, and everyone is excited and looking forward para sa mga magagandang gravel roads ng Nueva Ecija. By the way, ang rurutahin namin yung 120 kilometers. Pagpasok dun sa unang gravel na dinadaanan namin, ito kasama na po ito sa 120 km. Talagang na-excite lahat. Kaya yun, yung mga kasama ko parang mauubusan ng graba. O nga pala, sa lahat ng mga sasali at magruruta, ingat po tayo kasi this is a farmland na mayroong mga residents. Kaya ingat tayo dun sa mga aso na madadaanan natin. Kaya, sketchy. 35. Mabigat naman ako eh. Ikaw? Wala, niya. Usual, pagka nasa off-road na, usapang tire pressure. Another reminder para sa atin ng mga sasali sa karera, merong mga intersection tayo mga dadaanan. The organizer will see to it na magkakaroon ng mga marshal para mag-traffic for the safety of the riders. Pero syempre tayo mismo dapat vigilant at dapat maingat tayo para makaiwas sa aksidente. If you want to be fast on this kind of gravel route, you can use slick tire. Semi-slick tire will do also. Pero syempre, hindi makakaiwas, may mga sharp rocks tayong madadaanan. Merong nagtatanong sa akin ano bang magandang tires na dapat gamitin. Depende talaga sa inyo yun eh. Oy, flat. Yun, meron kaming kasama na flat si Topper. Tatry niya pang paandarin niya ng ilang meters baka sakaling mag-seal. Pero kung hindi magsisil, kailangan niya ng i-plug. Bali ngayon, magkakaroon kami ng pagkakataon para mag-regroup, para maintay namin siya. I advise meron kayong pang-plug para mas mabilis. Kagaya nito, mabilis na i-plug ni Topper yung gulong niya, kaya nakabalik siya agad sa group. Hindi ko alam kung track red ito o track race eh. Sila Coach Benedict Abad yung nasa unahan.
Nakakaingit yung mga taga Nueva Ecija, ang hahaba ng mga gravel section o mga gravel roads nila. Kaya naman kung minsan, pag merong mga nadadaan ng kaming sementadong daan, sinasamantala rin namin ang pagkakataon para makarecover at para makapag-selfie. This is a headwind. Forecast 18-20 kilometers per hour. Itong ride namin na to towards Palayan City, medyo ang lakas talaga ng hangin. For me, mas okay na yung malakas yung hangin kaysa sobrang init ng araw. So yung mga 120, didiretso sila. Kami magka-cut kami para makita-kita na lang sa Kapitolyo sa may Palayan. Kasi hindi ko pa kayang mag-ride ng ganong kalayo at ganong katagtag eh. So dahilan na naman. Okay ka naman paro? Hello. Policarpio, Attack Lifestyle. Okay. Oo. Oo. If you have the budget, maganda meron kang GPS by computer. Meron naman ding mga available na mura na GPS by computer. Pero kung wala, advice ko lang, download nyo yung Komoot. Dapat meron kayong Komoot app. Tapos, upload nyo doon yung GPX file na galing sa Nueva Ecija unrestricted. Ako, nakita ko nakapost na. Naalala ko to, ito yung finish line, di ba? Last year. Pauwi na. Saya-saya ko na dito eh. Tapos yung pala may ahon pa. Sabi nga ni Cons, happy ending eh. Meron pa ulit yan. Sa race, kakaliwa ah. May plus 3 kilometers pa yan na climb. Pero since hindi karera ngayon, kanan na tayo. Kapitolyo na. Okay, dito na tayo sa Kapitolyo ng Nueva Ecija. This is Palayan City. And dito gagawin yung start and finish ng upcoming Nueva Ecija unrestricted. So we are here. Kaya nauna kami dun sa mga kasama namin kasi we bailed out a little bit. So nag early detour kami para makapunta agad dito.
nga eh. Lakas ng dating eh. Okay, I am riding with the group na. Sama-sama na kami pabalik. Just joking. Nakapaglabas din ng camera. Kanina ayaw. Merong mga nagtatanong kung gaano karami yung mga gravel section. Sa 80 kilometers, sa 120 kilometers, as well as the 220 kilometers, according to the organizer, nasa 80 to 85% ang off-road dito sa karerang ito. Did we came here? Yeah. Naray pa namin ito pabalik. Kami nila dito sa amin. Ganda rin yung namin ito. Alas, matagal na. Yung dati pang unrestricted. Yun ba yan? Oo. Nagruta kami nila dito. Ilang kilometers yun? Ay oo, tama kami nila dito. Galing kami kay La Par. Ano ba yung pagpapal dito? Kabanatuan. Ay, Gapan pala, sorry, Gapan. Ano gamit niya? Gravel? Dito? Oo, na-gravel siya nun. Gravel kami lahat nun. Ilang kilometers yung ruta niya? Naka 90 yata kami nun. Time na yun. Walang kapasuran, no? Oo. Wala talaga dito. Ayaw tumigil, grabe. Ayaw magpagsalit. Pero halos lahat naman ng road dito pare-parehas dito, halos proper gravel talaga. Ganda. Oo. Pero yun nga, isasayo mo naman, welcome tayo dyan. Talaga nag-aaya pa yun. Tatap na nga yan dati pagka ano,
Wala kayo ano eh, kailan ba kayo pupunta? Ganun. Kahit eh, baka naisip na magkalat ba? Oo, ano nyo ito eh, backyard na itong mga ruta natin. Kudos to Attack ang restricted kasi according to them, yung ilalagay ng mga directional sign hindi na nila aalisin at gagawin nilang maganda at matibay para in the future kung merong gustong magruta o mag-ride kahit hindi karera, pwede kayong pumunta rito at sundan yung mga arrows at ma-enjoy ang off-road at mga gravel roads ng Nueva Ecija bilang bahagi ng sports tourism. Kilometers. I survived! Yes! I survived! Shout out to Simon and his family. Thanks for the accommodation. Thanks for the food. We really did recover. Shout out sa Attack Lifestyle, Par Policarpio, sa bumubuo ng Nueva Ecija Unrestricted. Shout out din sa mga taga Nueva Ecija. You have one of the best gravel route in the Philippines. Para sa akin, the best gravel in the Philippines.